Biblical po yan, yung ating mga tinuturo. So, pag-aralan natin ngayon ang huling kaligtasan o final salvation o ang paglulhati sa mga hinirang ng Diyos. Kasi napag-aralan natin nung last week, nung mga nakaraan pa, na ang kaligtasan sa gawa po ng Diyos. Tama? Gawa po ng Diyos sa pagitan ng paghirang ng Diyos Ama before the foundation of the world. Okay? Ibig sabihin po, nakaplano na po yung ating kaligtasang eternal. Okay? Ang Ama po ang pumili sa atin. Okay? Kaya salamat sa Lord dahil pinili tayo ni Lord. And then, yung lahat na pinili na tayo, siya namang tinubos ng ating Paiso Kristo. Ibinigay ng Ama sa ating Paiso Kristo para tayo ay tubusin. Okay? Yung tayo naman na mga tinubos, dahil sa kalagayan nating patay spiritual, binuhay tayo ng Espiritu ng Diyos. Binorn again tayo, hindi lamang tayo binorn again, kundi tayo din po ay binago, no, ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya po, ang tunay na Kristiyano, meron po iyang tinatawag na ebidensya, bunga, prueba sa buhay po niya. Okay? Now, dito tayo ngayon sa Romans chapter 8. Sign po natin, Romans chapter 8, verse 29. Okay? Ay, si sister pala, hindi pa natin nadala ng Bible. Sorry po. Oo. Romans chapter, sige sister, sa Romans chapter 8, verse 29, up to verse 30. No, kabisado pa naman sana ng sister yung sunod-sunod na book sa Bagong Tipan. Okay? Romans chapter 8, verse 29, up to verse 30. Okay po, babasahin po ni Sister Maymay. Sige po, sir. Sapagkat yung mga nang una pa'y ng kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Verse 30. At yung mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niwalhati din naman niya. So, malinaw, no? Na dito, nakita ko natin na sabi po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa Romans chapter 8 verse 29 ay nakita ho natin na sabi po ng ating kapatid na Pablo, sapagkat yaong mga nang unay niya nakilala. No? Sinong nakilala niya ng una? Tayo. No? Tandaan natin, ang Diyos ang una nakakilala sa atin. Hindi tayo ang una nakakilala sa Diyos. Si Lord ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Sabi po dito, ituloy natin, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, no? Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Bakit po sinabi ito ni Lord? Kasi tanda natin, ang ating Paiso Kristo, bilang nakatawang tao, anak po siya ng Diyos. Tama? Tayo din po ba anak ng Diyos? Amen. Yes. So, ibig sabihin, magkapatid tayo, hindi sa laman, kundi magkapatid tayo sa Diyos. Tama? Magkapatid tayo sa Diyos Ama. No? Kaya, tinutukoy po dito ni Pablo na magkakapatid. Verse 30, sabi po dito, at siya o mga itinalaga niya, moreover whom he did predestinate, meron po kasing pagtatalaga saan? Sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po yung pagpili sa atin. Isa po yan, no? Sa pagpapatalaga po sa atin ng Diyos. Then, he also called. Yung itinalaga ay kanya namang tinawag. No? Tayo tinawag. Tinawag sa kaligtasan, tinawag sa paglilingkod sa Kanya, tinawag tayo para magpatuloy na magpuri, magbigay ng karangalan sa ating Diyos.
Yun po yung pagtawag, no? Na kung saan una, itinalaga tayo sa kaligtasan. Pangalawa, ay tinawag tayo sa kaligtasan. Yung mga tinawag naman, sabi po ni Pablo, them he also justified. Sila naman ay inaring ganap ng Diyos. Kaya tayo po, lahat inaring ganap po, no, ng ating Panginoon. At ang mga inaring ganap naman niya, ay nilulahati din naman niya. Ito po yung nilulahati, yung glorification. Ito po yung final phase of our salvation. No? Pag sinabing final, yung pagdating na ng ating Panginoon, that is final na. Okay? Kasi darating po talaga si Lord. No? Maniwala tayo sa hindi. At alam niyo po ba, maraming nadaya ngayon sa Mindanao, maraming nadaya sa Africa, nang sabi ng mga pastor nila, ay, nandun na si Lord sa bundok, punta na tayo roon. Doon siya darating. Huwag tayo maniwala po roon. No? Sapagkat ang pagdating po ng Panginoon, ay wala pong nakakaalam. Tama? Pero darating po yung ating Panginoong Diyos, ang ating Paiso Kristo, nang sabi ng banal na kasulatan, ay malapit na. Okay? Ang kanyang pagdating. Okay? So, may mga tanda bago siya dumating, mga minamahal. Anong mga tanda? Yung mga tanda, yung gutom, o diba? Disasters, no? Mga giyera. Hindi po ba nangyari na po? Po ba? So, ibig sabihin po ay talagang mangyayari po yun sapagkat yun po ay nakasulat na. May mga lindol, may mga sakuna na mga nangyayari, di po ba? So, nangyayari na po yan. At yan po ay mga palatandaan po, no? Sa pagdating po, of course, ng ating Panginoon. So, ang kaligtasan, tandaan po natin, ay buong gawa ng Diyos. Buo. No, lahat po yan ginawa po ng ating Diyos. Mula simula hanggang wakas. Ibig sabihin, mula sa paghirang sa atin hanggang sa pagluwalhati sa atin, sa pagdating po ng ating Panginoon. Bakit tayong luwalhatiin? Kasi dadalhin tayo sa langit. Tama? Mamaya yan, mabasa ko natin. Hindi ito gawa ng tao, kundi plano, kapangyarihan at katuparan ng Diyos. Ang huling bahagi ng kaligtasan, ito po kasi yung huli, no? Bahagi ng kaligtasan ay tinatawag na pagluwalhati o glorification. Ito ang ganap na pagtatapos ng gawain ng Diyos sa kaligtasan para sa kanyang mga hinirang. Yun po yun, panghuli na po yun. No? Kaya dito, lahat, sabi ng Biblia, lahat ng mga bagay sa mundo ito ay gugunawin ni Lord. No? Sa pamamagitan ng apoy. Dati, ginuna ni Lord ang mundo sa pamamagitan ng tubig, baha. No? Sa panahon ni Moises, di po ba? Okay? Kaya po, Noah, sorry. Kaya 8 lang yung naligtas. 8 lang yung naniwala sa ating Panginoon. Ngayon, ito, gugunawin na ni Lord sa pamamagitan ng apoy, ayon po sa 1 Peter, na atin pong mababasa po ron, mga kapatid. So, ano pa po, mga minamahal? Kaya, napakahalaga yung aral na ito, na dapat po nating maintindihan at maunawaan para yung puso natin, ang buhay natin, huwag bagang tinatawag na mag-alinlangan. No? Huwag yung magkaroon ng trouble, ano kayang mangyari pagka ako ay mamatay na, ano kayang mangyari kapag ako ay wala na dito sa mundo, ako ba ay pupunta sa Diyos, pupunta sa langit, sa Lord, ako ba ay mapunta sa impyerno. Wala na hong pag-alinlangan. Tama? Sapagkat tandaan po natin, ang nagligtas po sa atin ang Diyos. Ang kailangan na lang natin, sampalatayanan, yung sinasabi ni Lord. Tama? Tungkol po sa kaligtasan na ginawa po ni Lord, malinaw po, mula sa simula hanggang sa wakas ng ating buhay dito sa mundo. Kasi sa pagdating po ni Lord, meron pa rin po siyang madatnan na mga buhay. No, may mga nangamatay na physical at may mga nabubuhay pa physical sa pagdating po ng ating Panginoon. Kaya may mga bagay na nais ko pong i-share sa inyo
para mas lalong maging matatag, maging matibay, maging masigla yung ating paniniwala, no, sa mga sinasabi po ng ating Panginoon. The number one, ang katiyakan ng pagluwalhati o glorification ay sa layunin ng Diyos. Ito po kasi ang layunin ng Diyos. Okay? Tanda natin, sa lahat ng mga bagay nangyari sa buhay po natin, meron pong layunin ang Diyos. Okay? Ito po yung tinatawag na glorification of the elect. No? Na makita ho natin dito na kung saan po mga itinalaga ni Lord sa buhay ng walang hanggan, tayo po yung mga elect, at kanyang hindi lamang itinalaga, kundi tayo din ay tinawag sa kaligtasan. Hindi lamang tayo tinawag, kundi inaring ganap pa ng Diyos, no? At tayo inaring ganap, at tayo din naman ay niluwalhati ng Diyos. Luwalhatiin tayo ng Diyos sa kanya pong pagdating, no? Kaya po, basahin po natin ang aklat po ng Ephesians chapter 1, verse 3, no? Up to verse 5. Ito po ang ebidensya po, mga kapatid. Ephesians chapter 1, verse 3, up to verse 5. Nababasahin po ni Sister Marilyn po. Sige po. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago pinatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo itinalagan niya ng una pa sa pagpupukpok na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng Kristo sa ganang Kanya ayon sa ginagaling ng Kanyang kalooban. Hanggang 6, sister. Sorry po, hanggang 6. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Amen. So, malinaw po yon na verse 3, makita ho natin na tayo po ay pinagpala, no? Na ang nagpala sa atin ang ating Diyos, Ama. Na ang sabi ho dito, pagkapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo, ito po yung ating kaligtasan. Tama po? Ito po yung ating kaligtasan. Doon po sa Panginoon. Doon po sa langit. No? Na kung saan ang sabi ho dito, kung paano niya tayo iniligtas, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. So, ibig sabihin, wala pang sanlibutan, pinili na tayo ni Lord. Tama? Kaya ba tayo piliin ni Lord? Amen. Yes. Kung kaya gawin ni Lord ang mundo, kung kaya gawin ni Lord ang tao, kung kaya gawin ni Lord ang lahat ng mga bagay sa buong mundo, kaya din tayo iligtas ni Lord. Before the foundation of the world, pinili na po tayo ni Lord sa kaligtasan. Okay? So, ano mo pong sabi ho dito, mga minamahal? So, verse 5, na tayo itinalagan niya ng una pa. Tayo itinalaganan niya, no? Katulad din kanina, binasa natin ng Romans chapter 8, verse 29, up to verse 30. Sa pagkukup-kup, na tulad sa mga anak sa magitan ni Kristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Ibig sabihin, yung pagtalaga sa atin sa kaligtasan, kalooban po ni Lord. Hindi ho kalooban ng pastor, hindi kalooban ng tao, hindi kalooban ng sinuman, ng mga Christian leader, no? Kundi kalooban ng Diyos. Sabi pa po dito, verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So tayo pala ang tinanggap ng ating Diyos. Hindi tayong tumanggap sa Lord para maligtas, kundi tayo ang tinanggap ng ating Panginoon. Next, 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. Babasahin po ni
Sister Edna po, 1 Peter chapter 1 verse 2. 1, 2 po. Pwede English po, pwede Ayon Tagalog. sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo. Biyaya at kapayapaan, nawa ang sa inyo ay sumagana. Amen, no? Elect according to the foreknowledge of God, the Father. So, meron pong hinirang, no, sa pamamagitan ng kaalaman o paunang kaalaman ng Diyos Ama. So, ito po yung ebidensya na tayo po ay hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Ang paglulahati ay tiyak dahil ito nakabatay sa walang hanggang layunin ng Diyos. Ang mga pinili o hinirang ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan ay hindi mawawala, no? Hindi mawawala po. Nandun po tayo sa Lord, no? Okay? Sabi kasi ni Lord, hindi ko iwawala ang sinuman sa lahat na ibinigay sa akin ng Ama. Tingnan niyo po, no? Tayo po hindi mawawala sa pamamagitan po ng pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ang kaligtasan ng hinirang ay tiyak at hindi maaring mabigo ang Diyos. Talagang ang Diyos, tanda natin, hindi ho yan nabibigo. No? Kung ano sinasabi niya, tapat po siya sa kanyang mga pangako. Number 2, ang saliga ng pagluluhati ay ang tapos na gawain ni Kristo. Okay? Tayo po ba'y tinubos na ni Kristo? Amen. Kasi maraming mga nangangaral ngayon na ang kanilang pangaral ay ngayon palang iligtas. Hindi ho, tapos na po yung pagliligtas ni Lord sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. John chapter 19 verse 30. Babasahin Sister Gretchen po. Okay. John chapter 19 verse 30, no? Opo. John chapter 19 verse 30. 30. Sige po, sister. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at inuyukayok ang kanyang ulos at nalagot ang kanyang hininga. Amen. Bago ho nalagot ang hininga ng ating Panginoong Kristo, ang sabi ho niya dito, it is finished. Tapos na. Naganap na. No? Ano yung naganap? Yung kanyang pagligtas sa atin. Yung kanyang pagtubos ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan upang tayo maligtas doon sa impyerno. Tama? Okay? Doon po sa impyerno, no? Sapagkat meron po talagang impyerno, mga kapatid, no? At dito po nakita ho natin na meron pong tinatawag na pagtalaga ng walang hanggang katubusan para sa atin. No, pag sinabing walang hanggang katubusan, ibig sabihin, ang pagtubos sa atin, walang hanggan. No? Walang, ibig sabihin, talagang pag tinubos tayo, tinubos talaga. Okay? Hindi po yan nawawala. Ibig sabihin, hindi po yan natatanggal, nawawala. No? At iyan ay talagang tunay na tinubos po tayo ng ating Panginoong Kristo. Hebrew chapter 9 verse 12. Basahin Sister Agnes. Hebrew chapter 9 verse 12. Para po may mga ebidensya po tayo sa pagtubos ng ating Panginoon. Hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa daong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Amen. So, nakamtan natin ang walang hanggang katubusan. Okay? Walang hanggang katubusan, malinaw po yan, no? Eternal redemption, obtained eternal redemption for us, para sa atin, no? Walang hanggang katubusan po yan. Sinong us? Ito po yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world.
Tandaan po natin, tayo na mga hinirang before the foundation of the world, tayo pong binigay ng Ama kay Kristo para tubusin. Para hindi mawala. Sabi po ng ating Panginoon, basahin ho natin. Aklat po ng John chapter 6. Okay. Verse 39. Okay. John chapter 6 verse 39. Pakibasa po. At ito ang kalooban ng nasugo sa akin, na sa lahat ng binigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, hindi ibangon sa huling araw. Amen. Tayo po yon ang ibinigay. Kaya sabi po dito na ating Paiso Kristo, at ito ang kalooban na nagsugo sa akin. Tanda natin ang sasalita po dito ang ating Paiso Kristo. Sino nagsugo sa ating Panginoon? Ang Diyos Ama. Tama? Para tayo tubusin. Hindi o sinugo ang pastor o ang ministro ng iglesia ng Diyos para maligtas ang tao. Hindi po. Ang isinugo niya para tayo maligtas ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi po ni Lord dito, malinaw po, at ito ang kalooban na nagsugo sa akin, yung Ama, nagsugo sa Kanya, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Pag sinabing ibangon sa huling araw, ito po yung ating final salvation. No? Na kahit pa tayo ay patay na physically, ay magkaroon tayo ng tinatawag na incorruptible body. Bubuhayin tayo ni Lord. Mamaya yan, mababasa ho natin. Okay? So malinaw, dito muna tayo sa pagtubos ng ating Paiso Kristo. Kasi maganda kasi meron siyang order of salvation. Kasi ang kaligtasan talaga merong order. Na ang nag-order nito si Lord. Tama? Ang Diyos ang nag-order. Kasi si Lord po ay, ang lahat po yan nakaplano po. Yung ating kaligtasan mula noon pa hanggang sa katapusan ng buhay po natin ay pinlano na po yan ng ating Panginoon. Okay? So, katulad nga po sa plano ng bahay na ito, bago ginawa, meron po yung plano. Tama? May blueprint. Ganon din ang kaligtasan. Merong blueprint, merong order of salvation. So, before the foundation of the world, tayo hinirang ng Diyos Ama, ang mga hinirang ng Diyos Ama, tinubos ng ating Paiso Kristo, ibinigay niya kasi sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, yun ang purpose ni Lord kung bakit siya nakatawang tao para tayo ay tubusin at ibangon, no? Sabi dito, sa huling araw. Okay? Next, ano pa po? Basahin natin ang 1 Peter. Opo, chapter 1, verse 18 up to verse 20. Babasahin Mr. Marilyn po. 1 Peter chapter 1 verse 18 up to verse 20. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi na ng mga bagay na nangangasira, ng bilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa mga tuwid, bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng unang bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inahayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Amen. Tingnan niyo po, no? So, ang pagtubos para ating Paiso Kristo ay nakilala na nga ng una bago itinatag ang sanglibutan. Ibig sabihin, alam na ng Diyos, no? Na ito ang kanyang bugtong na anak, na kasama niya bilang Diyos, sapagkat isa lamang ang Diyos, ay kaya niyang magkaroon ng tagapagligtas, tagatubos, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, nang sabi dito, na nakilala nga ng una, bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon, dahil sa inyo. So ang tanong, nahayag ba ang ating Jesucristo sa kanyang pagpapako sa krus, sa kanyang pagtubos sa atin? Nahayag po ba? Nahayag.
sa lahat ng mga tao. Okay? During the time nahayag, hanggang ngayon nahayag sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong, Pastor, sino kaya ang mga tinubos? Diba? Tayo po ba iniwala na tinubos ni Kristo? Amen. Yes. Once na ikaw naniniwala na tayo hinirang pinili ng Diyos for the foundation of the world, matik po yan tayo ay tinubos ni Kristo. Kasi binigay tayo ng Ama kay Kristo. So, para po mas lalong maging matibay ang ating paniniwala sa mga salita po ng Diyos, basahin po natin kung sino-sino ang mga tinubos ng ating Paiso Kristo. Basahin po natin sa aklat po ng Revelation o Pahayag. Okay. Chapter 5, verse 9. Opo. Sige, pakibasa Sir Glitchen. At sila'y nangangaawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo, Ng iyong dugo. ang mga tao sa bawat angkan, at wika, at bayan, at bansa. Amen. So, ang tinutukoy dito ni John ang ating Paiso Kristo. Nang sabi po ni John dito ay sapagkat ikaw ay pinatay. Sino ho yun? Ang ating Paiso Kristo. At binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao. Take note ang mga tao. Hindi lahat ng tao. Kaya hindi lahat tinubos. Tama? Kaya mapalad tayo kasi tayo tinubos. Pastor, paano hindi tinubos? Kawawa na. Si Lord bahala dyan. No? Problema ni Lord dyan. Hindi natin problema yon ang mga hindi tinubos. Tama? Sabi po dito, bawat angkan. May mga kamag-anak ba tayo? May mga angkan tayo? Yes. May mga tinubos po dyan ang ating Paiso Kristo. Okay? Mga angkan natin, mga kamag-anak natin. May mga tinubos po dyan. At wika. Wika. Sino? Mga Bisaya. May tinubos po dyan. Mga Ilocano, may tinubos dyan. May Tagalog, may tinubos dyan. Diba? Kaya pagka ang Tagalog, nag-asawa ng Bisaya, anong tawag? Bisalog. Diba? Bisayang Tagalog, Bisalog. Diba ba? Oh. Pagka naman ang Tagalog, nag-asawa ng Tagalog, anong tawag? Luglog. Pansit, luglog. Di ba may pansit, luglog? Puro Tagalog eh. Di ba? So, manina po, bawat wika. Tinubos po ang ating Paiso Kristo. Tandaan po natin, lahat ng mga bawat wika na yan, meron pong tinubos ang ating Panginoon dyan. No? May wikang Ilocano, Waray, lahat yan. No, sa Bacano, Muslim, may mga tinubos po dyan ang ating Paiso Kristo. At bayan. No, bawat bayan, meron din tinubos. No, bayan ng Cabanatuan, meron tinubos dyan. O ano pang mga bayan? Marami. No? May mga tinubos po dyan ang ating Panginoon. Hindi lang po natin alam ang iba dyan. Tama? Si Lord po ang siyang nakakaalam. Ano pa? At bansa. Bawat bansa, meron din tinubos ating Paiso Kristo. Hindi po ba? Kahit sabihin mo, bansa yan na hindi naniniwala sa Diyos, meron po dyan. Pinili ang ating Panginoon. Meron po dyan tinubos ang ating Paiso Kristo. Okay? Kahit sabihin mo na sa distang bansa yan, hindi naniniwala sa Diyos, meron po yan, pinili si Lord yan. Meron po siyang tinubos po dyan. Hindi lang po natin alam yon. Si Lord po ang siyang nakakaalam. Kasi malinaw sabi ni Lord bawat angkan, bawat wika, bawat bayan, at bawat bansa. Tinubos po, binili po ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Kaya hindi po tayo pwede mag-judge ng ating kapitbahay o sino man, kahit masama man yan, hindi natin pwede sabihin, ay, hindi ligtas yan, impyerno yan. Mali po yan. Si Lord lamang po ang may karapatang maghusga. Tama? Hindi tayo. Kasi hindi naman natin alam yan. Si Lord ang nagliligtas Hindi naman ang pastor. Kaya naman hinuhusga ng pastor yan kasi nasa kamay niya ang kaligtasan. Mali.
Wala sa kamay niya ang kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay sa Diyos. Diyos ang may hawak, Diyos ang nagbigay, Diyos ang gumawa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na binigay po sa atin. Okay? So, ang pagluwalhati ay nakasalalay sa ganap na walang hanggang pagtubos ni Kristo. Ang kanyang dugo ay sapat at kumpleto para sa mga hinirang ng Diyos. Sapagkat sa isang paghandog ay kanyang pinaging sakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Kaya ang pagluwalhati ay hindi bagong gawa, kundi pagbubunyag ng natapos na kaligtasan kay Kristo. Ito po yan, no? Ang ebidensya, ang pruweba po. Pangatlo, ang kasalukuyang buhay ay paghanda sa kaluwalhatian. Dapat ang buhay natin, yamang tayo ligtas na, merong paghahanda, no? Sa pagdating ng Panginoon. Di po ba? Napakasaklap naman yan eh. Pagdating ni Lord eh, gumagawa ka ng mga kasalanan sa harapan ng Diyos, gaano kasaklap po yan, di po ba? Kaya kailangan may paghanda. Nandun yung preparasyon mo lagi, na nandun ang puso mo, na lagi naglilingkod sa Lord. Laging sumusunod, no? Sa kalooban po ng ating Panginoon, mga kapatid. Yun po ang nais at ang gusto po ni Lord. Kaya po, alam niyo po ba na si Lord ay Diyos ng lahat ng biyaya? Maging kalakasan natin, spiritual, kasiglahan, lahat po yan, biyaya po yan ng ating Panginoon. Kaya nga, di po ba, lagi natin inawit, be strong in the Lord. Kasi po, ang kalakasan sa Lord lang po talaga. Hindi po sa atin. Wala po sa atin, mga kapatid. Kaya, basahin po natin, 1 Peter chapter 5, verse 10. Basahin po natin. 1 Peter chapter 5, verse 10. Okay, basahin ni Brother Migmig. Okay? Kahit English po, Brad. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Amen. No? Okay? Yung malinaw po yung tinatawag po dito na tatlong S. No? SSS. No? Hindi o Social Security System, ha? Okay. Ano po yon? Ang tatlong ito, establish, strengthen, establish, strengthen, settle you. Tingnan niyo po. Kaya pagka tayo ay may problema, meron tayong may mga utang, si Lord ang mag-settle you. Diba? Magsisettle. Diba? Siya ang mag-provide, siya ang magbayad, siya ang magkaloob sa atin sapagkat God will provide. No, bukod doon na siya mag-provide, ano pa po? No? Siya po ang mag-establish sa atin, no? Patibay ng ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Siya po ang magpapalakas sa atin sa likod ng ating kahinaan, no? At bukod doon, siya po ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa atin. No, yun po yung tatlong S, mga kapatid. Tatlong M, tatlong S. Kaya yung labas niya, SM. Tatlong S at saka tatlong M, di ba? Oh. Oh, ano po 'yon? Establish, strengthen, settle you. Sa Tagalog, magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas. So, lahat po yan, biyaya po ng ating Panginoon. Kaya, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating po ng ating Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay dumaranas ng hirap. Pagsubok. Sino sa atin ang hindi nasusubok? Lahat tayo. Sino sa atin ang hindi nakaranas ng hirap? Lahat tayo. Kaya naman tayo naging magandang buhay ngayon dahil sa Lord tayo eh. Tama po? Nandito na po tayo sa Lord. Siya po nagpapagaan ng buhay po natin. Okay? At kahinaan sa mundo. Lahat tayo may kahinaan.
No? Si Lord lang pong malakas, kaya siya nagbibigay ng lakas sa atin. Ngunit, ang lahat ng ito ay ginagamit ng Diyos upang ihanda sila sa walang hanggang kaluwalhatian. Bakit po nagaganap yan? Kasi hinanda lang po tayo ni Lord. Okay? Piniprepare lang po yung buhay po natin ng ating Panginoon. Ang ating magaang kapigatian ay siyang gumagawa sa atin ng lalong dakilang kaluwalhatian. Number 4, ang kalikasan ng paglalahati ay ganap na pagbabago. Sa pagdating po ni Lord, tandaan po natin, ganito po yan, mga kapatid. No? Para po mas lalo nating maintindihan. Pagdating po ni Lord, may mga anak po siya, may mga hinirang siya, na mga nangamatay na, nawala na. Nailibing na, tama po? Wala na physical. May nadatnan din po siya na mga buhay. Okay? Tama? May nadatnan siya na buhay physical. Okay? Ibig sabihin, katulad sa atin ngayon. Pero, lahat pong iyan ay babaguhin ni Lord ang kanilang mga physical na katawan. Tatanggalin yan, babaguhin yan, papalitan ni Lord ng katawan na hindi nabubulok. Basahin po natin. Kasi ito, nabubulok ito babaho pa nga pagka ano to no? Pagka wala ng buhay ang tao, di po ba? Oh. Nabubulok ito. Si Lord, pagdating ni Lord, magbibigay siya ng katawan na hindi nabubulok. Basahin po natin. 1 Timothy. Okay? 1 Timothy po. Ito po dapat ay 1 Corinthians, sorry po. Ito po ay dapat atin pong panghawakan at dapat tayo ay manindigan dito. Okay? Verse 52. Chapter 15. Verse 52. Okay? Sige po. Babasahin ni Sister Maymay. Verse 52. Sa isang sandali, sa isang isang mata, sa huling pagtunog ng pakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay, namumuli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Okay? No? So dito, makita ho natin, sa verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata. Tayo po bang lahat ay may kisap mata? Amen. Pero, di ba? Meron pa nga tao ganun lagi Di ba? Gaano po katagal ang kisap mata? Bilis. Sandali lang. Second lang yun no? Kisap mata. No? Sa huling pagtunog ng trumpeta o pakakak. Hindi ito pakak na ginugulay, ha? Pakakak, trumpeta. No? Ibig sabihin, sapagkat tutunog ang trumpeta o pakakak at ang mga patay, o tingnan niyo po, ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, no? At tayo'y babaguhin. Babaguhin kasi ni Lord yan, pagkaluban siya ng katawan na walang kasiraan o katawan na hindi nabubulok. Verse 53, ituloy ho natin, Sister Maymay. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Verse 54 po. Datapwat pagkat itong may kasiraan ay may bihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Malinaw po yan, no? Na ang pagdating ni Lord, ang mga nangamatay na ay bubuhayan ni Lord at papalitan siya ng katawan na hindi nasisira. Yung mga buhay man na kanyang nadatnan, papalitan din po yan ng katawan na hindi nasisira. Kaya malinaw po, sa isang kisap mata, darating ang Panginoon. Sa isang kisap mata, ay meron pong maririnig tayo na trompeta o pakakak. No? Sabi po ng banal na kasulatan. Kaya dito, sa verse 54, malinaw po na nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan.
kamatayan. So, yun pong tinatawag na death is swallowed up in victory. No? Tagumpay na po tayo sa ating Panginoon. That is our final salvation sa ating Panginoon. Ano pa po ang ebidensya? Basahin po natin. Aklat po ng 1 Thessalonians chapter 4. Opo. Verse 15. Okay? Up to verse 17. Babasahin ni Sister Marilyn. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, Mhm. na tayong nangabubuhay na nangangatira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo uuna sa anumang paraan sa nangangatulog. Mm. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Mm. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. That is final salvation. Tingnan niyo po, napakaganda, no? Na gawin po ng ating Panginoon. After po tayo na binago o baguhin ang ating mga katawan ng katawan na hindi nabubulok, ay ang sabi po ni Lord, malinaw po na na tayo mga buhay na ni Lord ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa nangatutulog. Ang nangatutulog dito, hindi literal na tulog, kundi mga patay. Ibig sabihin, no? Yung mga natutulog na wala ng gising-gising, ito po yung mga namatay na sa ating Panginoon. No? Kaya ang sabi po ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, ito po yung second coming, no, ng ating Jesucristo, na may isang sigaw, na may tinig na arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So bubuhayin mga namatay na mga hinirang ng Diyos. Okay? Verse 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na, okay, nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Ibig sabihin, yung mga binuhay na ni Lord, na mga patay sa Kanya, at ang mga buhay na, ay sama-sama po yun na aagawin. No? Saan? Sa alapaap. Upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y, sa Panginoon tayo, magpakailan man. We ever be with the Lord. Yun po yung final phase of salvation. Kaya po, pagka doon na tayo kay Lord, mga kapatid, okay, meron pa bang pag-iyak? Meron pa bang pagluha? Meron pa bang kamatayan? Wala na. Basahin po natin, no? Sa aklat po ng Revelation, chapter 21. Po ba yun? Sandali po ha. Sorry, hindi pala to 21 na ano po. Napindot eh. Okay. Tama po. 21. Verse 3. Revelation chapter 21. Verse 3. Opo. Pakibasa po. Si Sister Agnes, babasa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila. At Si Kristo po yun, ha? At sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila.
Verse 4. At papagirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, Hmm? at hindi na magkakaroon ng kamatayan, Hmm? hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, Hmm? o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. Okay. Verse 5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay, at sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Amen. Tapat at tunay yung sinasabi po ni Lord. Kaya hindi natin pwedeng hindi paniwalaan kasi tapat at tunay po ito. Na ang sabi po ni Lord ay wala nang mangyaring hirap. Wala nang kamatayan pa, sabi po ng Panginoon. No? Wala nang paghihinagpis. Wala nang problema sa mga bills natin. Di ba? Wala nang mind. Oo. Wala na po yan lahat. Kaya ang sabi ni Lord, ang lahat na yan, pawang bago. Bago na po lahat po yan. Babaguhin na po lahat ni Lord. Okay? So, napakasarap po pag nandun na po tayo sa ating Panginoon. Kasi po, sabi ni Lord, let not your heart be troubled. No? Magtiwala lang po tayo sa Panginoon Kristo at magtiwala tayo sa ating Diyos. Basahin po natin. No? John chapter 14. John chapter 14 verse 1. 14 verse 1. Sige, sister, pakibasa po. Sister Gretchen. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Mm-hmm. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Mm-hmm. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Okay, next. Verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Mm-hmm. Kundi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Verse 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling maririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay doon. Amen. So, yun po yun, ang pangako po ng ating Panginoon. No? Pag sinabi po ni Lord, na sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. So, maraming mga preacher ho dito na ang kanilang thinking, ang kanilang pagkaintindi po nito, na maraming tahanan, yung tahanan daw ng Diyos ay napakalaki daw ang kaharian. Is it literal na tahanan? Hindi ho. Yung tinutukoy ditong tahanan, tayo. Tayo lahat na niligtas ni Lord, tayo ang tinatahanan ng Diyos, tama? Tayo ang tahanan ng Diyos. Kaya ang sabi dito, sa bahay ng aking ama, dun sa langit, yung bahay po niya, dun sa langit, ibig sabihin, sa paradise, ay maraming tahanan. Tayo po yun. No? Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. Si Lord pong naghanda ng ating kalalagyan doon po sa langit. No? Kaya sabi po ni Lord dito, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo din naman ay dumuon. Ibig sabihin, tamang sabi ni Lord, we ever be with God. We ever be with God. Oh. Tama po sabi ni Lord eh. Di ba? Tugmang-tugma. Ito po yun. Na kung saan daw siya, naroon din tayo. O, di po ba? Di ba kasarap ng buhay natin? Kasi wala nang pagluha, wala nang kamatayan, wala nang paghihirap, wala nang pag-iisip kung anong ulamin mamaya, wala nang iniisip kung anong sasaingin, kung ano ang mga ibabayad, lahat. Wala na tayong iisipin. Gano'ng kasarap po sa Panginoon. No? Ganun po ang ating buhay
sa tinatawag po na final phase of salvation o ang tinatawag po na glorification. Pagkuha po ni Lord sa atin. I-glorify ni Lord ang ating buhay. Kasama po niya doon sa langit. So napakasarap po mga kapatid. Kaya po sa ating paglilingkod na ito, magpakalakas tayo, magpakatatag tayo, magpakasakdal tayo sa biyaya po ng ating Panginoon. Yun po ang final phase of our salvation. Purihin po ang Diyos. Nawa ay nakapagbigay po sa atin ng encouragement ang mga salita po ng ating Diyos. Question.